Banal na kawatan ba si Senator Joel Villanueva? Pasensya na, pero yan po kay Senator. Pasensya na, Senator, we cannot avoid that question. Neither we cannot avoid that conclusion. In the meantime, just as a matter of probable cause, the probability of it all that your hands are full in these floods in Bulacan. Kasi nga nasa first district ng Bulacan ay ang the biggest thievery on water or flood is now showing up to be the biggest in the first district of Bulacan. Kasama mo dyan si first district congressman attorney Danilo Domingo. Puro kay mga, sabi pa ni Abante, I'll borrow the word of Abante, si Pastor Bishop Benny Abante na isa pang korap. Ako din, ina mo, Joel, Jesus and Lord, Pastor Senator. Paano yan? Tapos si past congressman, si Danilo Domingo, puro kayo diskarte. Pinapapugi yung sarili ninyo. Tapos behind the tarpaulins, behind the work that you are pretending to do for the people is that undeniable secret thievery that you are doing. Mahirap. Pasensya ka na, Joel. Ang conclusion ko sa ngayon, nagnakaw ka rin sa flood control project yan sa Bulacan, where you came from. Sa Bukawi, taga Bukawi ka. At ang masama pa dyan sa Lahod ay sa Luacan, pastor ka ng Jesus is Lord. So you are trying to impress upon the public that it is not good to be a member of Jesus is Lord. Alam ko na mga pinagpipitagan niya mga member, kahit si Pastor A.D. Villanueva, sikat siya sa ganon. At congressman siya ngayon, tapos apektado sigurado yung chance ni Pastor A.D. Villanueva na tumakbong senador sa sunod sa 2028. Kasi nga, siguro magko-congressman si Joel. O ano bang gagawin mo, Joel? Do you still have that ambition to be a leader in our country, or you want to go back to where you belong, the church? Pero paano ka? Will you still be accepted by the church in spite of all the evidence na meron tayo ngayon? So sa naipong mga balita, mga ebidensya na ginawa ng bilyonaryo, as if ito na si Joel ay wala na rin pinag-iba kay pastor na estapador. Para si Joel, pastor na estapador na rin. Si Abante, pastor na estapador. Yun ang mga nangyayari sa inyo lahat. Nakakahiya kayo. Sana umalis na kayo pag-resign kayo. Nakakahiya kayo. Pinibigyan yung masamang pangalan ng inyong kongregasyon. So ito, pakinggan natin yung mga balita na ipon ng bilyonaryo. More or less, this presents a fair presentation of facts. Facts lang po ito, hindi po tayo nagbibigay ng opinion dito. Yan. Sa anomalya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Okay, si Engineer Henry Alcantara ay best friend ni Joel Villanueva. At pinapromote pa niya ito na regional director. Pati tapos ang assistant naman ni Engineer Henry Alcantara na si Engineer Bryce Hernandez ay ganon din. Ang nangyari, ako lang yung engineer ata na hindi yung mayaman eh. Marami naman kami eh. Yung mga engineer na pumili na hindi maging kontraktor ay dahil mas mataas ang konsensya sa kanila. Kaya ayaw namin na bahira ng aming konsensya. Pakinggan naman natin itong kaibigan, best friend ni Joel Villanueva. Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva,
Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations program. Grabe. I thought all the while walang kamay si Joel Villanueva sa AX sa AKAP. Yun pala, yumayakap din. In the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi, sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH. Pinakamagandang lalaki na district engineer sa buong Pilipinas. Bakit? Maraming pera eh. Maraming ninakaw eh. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH. Grabe ang tataba nila oh. Oy, bakit kayo tataba? Sa kinakain ba yan? Galing ba sa baha? Kaya kayo lumubo mukha ninyo? Makita mo lang tayo mga mukha na talagang hindi ko alam. DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff. Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Pareho pagmamahal tapos naka-encircle ang relo ha. Ang relo, Philip Patik ang relo ni Bryce Hernandez. Alam, Philip Patik, tag 5 milyon isa niyan. Pabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Naku, 150 milyon pinatalo sa kasino. Grabe, yung XDA. So pag XDA, walang iba. Sinabi niya XDA, huli na si Alcantara. Grabe. Henry Alcantara, the casino boy who lost 150 million in a sprawling casino in Metro Manila. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer, kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, mga ilang opisyal din. Sa buhatan kaya sa yan eh. Sabuatan talaga yan, JB. Ikaw ba, nakipagsabuatan ka na ba, JB? Ako minsan, pag ako umiikot, nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako, hindi naman tayo santo, pero simple lang ang gusto na. Pag motor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin. Simpleng kawatan. Sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Naku. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Okay, ganun ba? The problem with you, Joel, is you are now getting exposed. Mga ebidensya, the evidence cannot lie. Bakit mo tinawag pa pinakapoging district engineer si Henry Alcantara kung wala kang kinalaman sa kanya? That is an indication of proof of beyond professional level ang inyong ang iyong pagtingin sa kanya. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang umatin ka ng Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta para lang matakpan mo yung kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Walang kilala. Nagulat po ako. Nakakilala niyan si Henry Alcantara, hindi ikaw. Sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that... Ang di lang possibility, proved na ang ghost projects. Manood ka sa privilege speech ng iyong kasamang senador na si Panfilo Lacson. Siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sila unahin tapos kasunod ka. Sabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part 2 pa ang kanyang expose sa mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
So yan very clear is the evidence. The evidence does not lie. Yan po. We are only talking about facts, not ang tapos dinugtong ko lang opinion ko. Ganun lamang po. Ewan ko, ang opinion nyo. Nang mapanood nyo, anong opinion nyo ngayon? Ako, wala ang opinion, kaibigan lang ni Joel. Senator Joel. Si Engineer Henry Alcantara, nagpapatalo ng 150 million sa casino. Siya, district engineer siya sa first district ng District Engineering Office ng Bulacan. At diyan po ang pinakamalaking proyekto amount na proyekto na nawala na nilagay para sa flood control. 9 billion mahigit. Ang yumaman diyan, kasama niya sa yumaman, si Congressman Attorney Danilo Domingo. Nako. Hindi lahat ng araw ay Domingo. Kung iba, Sabado naman. Ngayon, ano matikinig ko? Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Nasaktan na. Joel, kaibigan lang pala. Sabi ni Ericas, Joel is liar. Hugas kamay. Naku. Hugas kamay. May kamay pa ba siya? Na malinis. Denby Ilacion. Good afternoon, Dr. Tokausing. Dapat lahat sila imbestigahan. Pati sa Congress kung saan. Lahat na sila may mga taga-Senate. So, ibig sabihin, ang premise ngayon na napakaganda na premise niya, kasabihan ngayon nakuha ko kay Lacson, kung may insertion, may balak. Ibig sabihin, alamin natin ngayon, sino mga congressman at senador nag-insert ng budget. Kung may insertion, may balak. Kaya, conforme naman ako po, Pastor Dirabi, kay sa panawagan ni Lacson, na kung ano ang budget na binigay ng Pangulo sa National Expenditure Program, huwag na nang galawin, yun na lang. Kasi pag ginalaw nyo, singit kayo na singit. Ang daming singit gang kaya dyan. Mas patindi pa yan kasakwan kaysa bukas kutsigang. Kasi tsaka yung mga sumalili. Anong tawag dyan? Yung nagnakaw ng bag ni akala nila daw inchik. So inchik, ibig sabihin mayaman, akala na inchik si George Erwin Garcia kaya nakuha yung kanyang bag. Si Angela kanya, Dr. Engineer Toto Kasing, wala nang karapatang tumakbo bilang senador, congressman, mahiya naman sila. Kaya uulitin kong panawagan, ang sigaw na matapang na pagalit na sigaw ni Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo! Ulitin natin, mahiya naman kayo! Yan, pumapalakpak pa yung mga kawatan, pinakaunang pumalakpak. Naku, natindi talaga. Yan, kani-kanyang tabunan lang ng yan, kani-kanyang taguan ng inyong mga dumi. Itapon nyo kay sa landfill mga dumi ninyo. Rogelio Pacuma, good PM, Attorney Toto, God bless po. Michael Pangan, magandang tanghali po, Dr. Toto. Magandang tanghali sa inyong lahat. At ito muna yung ating pasakalye. Mamaya konti, balik tayo. Si Nonoy Taying, bakit yung tisdaman? Parang pag-ari niya na pag-ari ni Joel. Bakit ang tisdaman pag-ari ni Joel? Kasi lang tinatawag sarili tisdaman. Naging test the chip lang siya noon. Ginawag na tisdaman siya. So anyway, bumalik kayo. Ang tatalakayin ko ngayon ay yung isa ring proven, umamin pa na kawatan na congressman ng Davao del Sur. Si Mark Douglas Cagas IV. Yun ang tatalakay natin sa sunod. So, Lisa Tanaka, malaking kasalanan ng mga nasa DDS na gumagawa pa ng kalokohan. Yun. Okay? Hanggang dyan na lang. Balik tayo. Ang isa naman ng banata natin, si Congressman Mark Douglas Cagas IV, isang kawatan sa Davao del Sur.